Hello mga kasari, kasuki. Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa isa pang source of income na pwede din natin gawin bilang isang kasari. Ito ay ang pagiging online seller na kagaya ko. Madali lang naman po dahil maghanap lang po kayo ng inyong supplier na pwede inyong pagkuhaan ng mga item, yung mga supplier na naghanap ng mga resellers. Tapos, i-post nyo lang sa inyong FB account habang nagbabantay tayo ng ating mga tindahan. Meron tayong pinagkakaabalahan na isa pang income. Katagalan kasi pag alam nilang online seller ka, customer na mismo ang lalapit sa iyo maghahanap ng mga item. Minsan habang tulog ka, pagising mo sa umaga, may order ka na sa messenger mo. O diba, additional income yon? Kagaya ko, halos once a week ako kumukuha ng item. Sinasabay ko minsan sa pamimili ko ng sari-sari store item ko. So, minsan hindi ko na binabawas doon yung aking expenses sa sari-sari store kasi doon pa lang sa tubo mo sa online, nasasagot na. So, pwede kang makipagsabayan sa pricing mo sa sari-sari store kasi wala kang expenses na doon. Pwede mo kahit ibigay na lang 7% or 8%. Kasi wala ka naman ng expenses dahil sinagot na ng mga item mo sa online. Kasi sa online, pwede mong mark up pa ng kahit pa paano mga 30, 40 per item. Kung nakapa-order ka ng maraming item sa isang orderan mo lang o sa isang puntahan mo lang sa supplier mo, di malaking tulong yun. Pwede mo pang gamitin na additional na puhunan sa sari-sari store mo. Diba, mga kasari? Ito po yung tip ko na papaano na mayroon pa tayong additional income maliban lang sa ating sari-sari store. Kasi alam naman natin na kahit sa ang sulok may sari-sari store talaga. Nandyan ang price war. Hindi maiwasan yan. Nandyan yung ikukumpara ka sa presyo ni ganito, ni ganyan. So, kailan maghanap tayo na kaya nating magipagsabayan na hanggat maaari yung ating expenses sa sari-sari store item wala na. Parang zero na kasi dahil nga dun sa online nating mga items sa kinukuha natin sa ating mga supplier, masasagot na yun. Additional income pa sa atin. Alamin din natin kung ano yung mga dry goods items sa online na patok din sa ating mga mamimili. Kung sila ba'y mahilig sa beauty products, si beauty products ang mas damihan mo ng pag-post. Kasi mahirap naman yun na punong-puno yung FB account, no? Baka i-unfollow ka lahat ng friends mo. Malalaman mo naman pang 1 week or 2 weeks, malalaman mo na kung anong gusto ng mga customer mo. Kung mahilig sila sa RTW, so RTW ang kukunin mo. Or madamihan mo ng post. Kung mahilig naman sila sa pambahay ng mga items, yung mga glasswares, housewares, plasticwares, yun. Pasensya na, nabulol na. Yung mga ganon. Malalaman mo kung anong kailangan nila or kung anong mga hinahanap nila. Kasi sila mismo yung, may ganito ka ba? May ganyan ka ba? So, ililista mo yun. Para sa susunod, pwede mo sabihin sila, may ganyan na ako. May ganitong item na ako. Nagsimula lang din po ako sa isa or dalawa na nag-order. Pinagtsatsagaan ko. Kasi, pasa-pasa din yan, hindi na kailangang i-alok mo minsan Pag nakita nila sa kapitbahay nyo, isan mo kinuha yung ganyan. Kaya ganito, sila na mismo pupunta sa'yo. Pa-order naman ako nung kagaya sa kanya, nung kapitbahay ko. Minsan, alam mo naman, ang ego ng tao, kung anong kapitbahay, isa sa siya, 2, 3, o diba? Kung mag-price up ka doon ng 40 pesos per item, kung 3 ang kinuha niya, may 120 ka na. Isa customer lang yon. Kasi ganyan ang pagdating sa plasticwares lalo kung medyo yung bulky. Kasi kakainin yung pwesto ng kakargahan mo. Dapat ganun ang pricing. So, mas maganda talaga na bukod sa ating sari-sari store items, mayroon tayong ibang pagkukunan pa. Para kaya natin makipagsabayan sa labanan ng presyuhan ng yung mga medyo malalaki na sari-sari store kasi wala na expenses doon dahil sa online pa lang sagot na Yun lang po ang tips na maibibigay ko o maishishare ko kasi yun na rin po yung ginagawa ko ngayon.
Pagdating naman sa RTWs, kung may kakilala kayo or pinakamababang nagbigay kasi yung taytay ng mga supplier, kung mayroon kayong mapagkakatiwan or may legit kayo na supplier dyan na makikita, pwede. Kasi may LBC naman tayo. Mas madaling kunin doon. Kasi kadalasan, maghanap lang kayo ng supplier na nagsi-COP or COD sa lugar ninyo. Okay na din yun. I-post mo lang kung may GC sila. Mag-request ka na ipasok ka sa GC nila. I-post mo lahat yung items na nasa kanila. Tapos kung may mag-order, yun ang ipapasa mo sa supplier mo. At least yung sure buyer ka na. Kasi sa sari-sari store, ang kaibahan sa online, sa sari-sari store kasi, i-display natin, mag-antay tayo ng customer na bibili. Saka pa lang tayo kikita. Pag sa online seller kasi, online selling, ipopost mo, i-order sa'yo, paghatid mo ng item, pera na. Yun ang kaibahan sa dalawa. Pangalawa, makapag-mark up ka ng gusto mo kasi wala ka masyadong kasabayan. Hindi kagaya pag sari-sari store, i-compare ka talaga. Ang mahal naman kasi kay ganito, ganyan lang ang price niya sa ganyan. Marami, mahirap. Hindi po ba mga kasari? So, yun lang po ang masishare kong tips na kahit pa paano pandagdag income or pwede tayong makipagsabayan sa price war ng ating makakompetensyang sari-sari store kasi libre na nga, wala nang expenses ang ating mga items sa sari-sari store. Yun lamang po mga kasari. Salamat!